Ay nako, Diyos ko po, ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Nasa Boracay lang tayo nung nakaraan. Yan, bibiyahe na naman. So nakakawasak, what's up sa inyo? By the way, okay lang yan, ganyan talaga ang buhay. Pag di tayo sumipag, wala tayo panggala. Ngayon ay bumili lang ako ng tinapay guys. At ngayon ay 8:45 in the morning. Bumili ng tinapay dito sa bakery. So ganito na pala gagawin ko, no? Dadaan ako dito, may dala ng lalagyan. Dito ko na papalagay, no? Para hindi na ako mag-transfer from plastic to dito sa Tupperware natin. So yun lang mga kawasak. Ngayon lang ulit tayo mag-online for the past 7 days lang ya. Sakto ano tayo, 7 days na hindi tayo bumiyahe. Monday, last kahapon Monday. Start selfie verification. Auto accept off. Off naman. So may barya ba tayo? Kasi hindi ko na lang magano yung pera ko dito sa kotse. 2, 4, wala. Wala tayong barya. Dami tayong barya dito guys. Yan no, sabi sa inyo dami tayong barya eh. Mga naipon sa Boracay guys, oh, mga barya natin, no? Itong 500 lagyan natin dito. Atin na to. Ang bilis ng pangyayari guys, parang makailan lang nandun tayo sa Boracay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh, may 13,000. May 1,3 tayo panukli guys, plus may coins pa tayong konti. So goods na yan, no? So ngayon, kanina pa ako gising guys, kaso nga lang siya tamad ako lumabas pa kanina, kaya ayun. Ngayon lang tayo napalabas guys. Hirap dito mag-maniobra, palibasa, makipot. Maniobra tayo guys, dito tayo magtatambay sa may ano natin, parang car, oh. Di ba naghahawak pa ako sa binyag nung Sunday. Ano ngayon? Tuesday na guys. Tuesday tayo bumiyahe. Tapos naman, kasi parang bumawi yung katawan ko ng tulog. Ganon din ba kayo pagka ilang araw kayo nasa galaan guys? Tapos siyempre, iba-ibang oras ang tulog nyo yan. Kasi gala kayo ng gala eh. Hindi nyo alam, wala kayong perfect na oras ng tulog. Wala kayong perfect na oras ng gising. Kasi nasa bakasyon kayo. So, tulog ko dun is kulang-kulang. Well, lisensya ko. Kaya, ngayong pag uwi ko, sabi, ba't parang lambot na lambot ako? Kahit kumpleto na yung tulog ko is lambot na lambot pa din ako guys. So yeah, bumawi yung katawan ko sa tulog ko kahapon, Lunes. Bibiyahe sana ako, kaso nga lang is parang ayaw pa ulit ng aking katawan. Kaya hindi ko na pinilit, no? Nag-edit na lang ako, naglinis ako ng bahay. Tapos yun, natulog na lang ako. Sarap sa pakaramdam, no? So yun guys, online na tayo pero wala pang pumapasok kasi kakabukas ko lang talaga. Hindi ko alam kung makakarami tayo ngayon kasi ngayon ay, anong petsa ngayon? Petsa de Peligro na. Sakop na siya ng week ng Petsa de Peligro guys. Kaya hindi ko alam kung makakarami tayo. Ang pinakamaganda talagang biyahe is Sahuran. Sahuran, tapos first week ng payday guys. Yun, napakadaming booking yan. Ano, yung unang linggo pagkasahod, no? So napakasarap guys sa Boracay. So yung punta nga lang namin is Malumot guys, pero ganun daw talaga yon. Pero yung lumot niya, pinagtataka ko, hindi siya makati, tapos hindi mo siya mararamdaman na lumalapat sa balat mo, no? Tapos sabi ng mga lokal doon, yun daw lumot na yun is from February to April, hanggang April daw malumot doon sa Boracay. Tapos yung lumot pala na yun ay nagiging buhangin guys, yung pinong buhangin doon. O katuwa yung buhangin nila, sobrang pino, para siyang magic sarap, no? Ganun siya kapino. Tapos yung mga lumot na yon, sabi nila is nagiging buhangin din daw pag natuyo. Kaya pala ang dami naming nakikitang mga tambak-tambak ng mga lumot sa mga gilid-gilid ng puno kasi pinapatuyo nila yon. Pag natuyo, diretso na siyang nagiging buhangin, ano? So siguro nasa isip ko nun is parang yun din yung isa sa mga nagpo-produce ng buhangin dun sa Boracay Island guys. So sobrang napakaganda. Pero yung tubig niya guys is napakalinis ha. As in, dun sa port pa lang, kitang-kita mo yung ilalim. Ang linis talaga. So bawal manigarilyo, bawal mag-vape kung saan-saan. So mahigpit sila doon, mahigpit yung pananatili nila ng kalinisan doon sa Boracay guys. Kaya kahit naman napakamahal pumunta doon is madami pa din yung pumupunta kasi nga sobrang worth it ng pagpunta nyo doon, ha? Kahit na ang tawag doon, kahit yung oras na ng gabi, ang dami pa rin tao, ang daming foreigner, dinadayo talaga. Dala mga kawasak, tambay muna ako dito habang nag-aantay tayo ng booking kasi wala, tiyatamad ako sa bahay eh. Nakakamiss ulit mag-grab. Hi, sa wakas after 1 hour guys, nagkaroon tayong booking.
So may dumating naman kaninang booking guys, pa Manila. So hindi ko naman tinanggap yung pa Manila guys. Makati, 3 beses siguro magkakasama sila kasi isang date ay isang address So hindi ko naman tinanggap kasi nga hindi naman tayo nagma-Manila na, 'di ba guys? So yun, ngayon lang tayo nagka-booking. So may kape nga pala tayo guys. Ito ay yung yung giveaway ni pareng Carl dun sa Binyagan. So napakinabangan natin, no? Naglagay tayo ng coffee. At ito lang kasi yung kasya dito sa lalagyan natin ng bote dito sa sasakyan guys. Kaya ginamit ko na. So yan guys, may una tayong booking. Papunta naman to ng SM Dasmariñas, Cavite. Cash ba to? Ay Grab Pay, 113 pesos lang. Malapit lang naman guys yung hatid, yung pick up niya dito lang sa may bago magkanto, kanto ng Langkaan. First booking done, 113 pesos. My goodness. Grabe naman. Grabe namang booking yun. 113 pesos lang. Pwede ba? Okay na yan kasi wala tayong pasahero, diba? So ang dami saver ngayon kasi yung kaninang 3 Makating pumasok sa akin guys, lahat naka-saver. So, bakit puro saver na ata yung mga pasahero ganun ni Grab? My goodness, pababa na ng pababa dahil sa in-drive na yan. Hindi ko lang papasok ako sa in-drive, so hindi, huwag muna, masaya pa ako dito sa Grab Yan lang guys, ihi lang muna ako kasi nadaanan ko naman yung spot ng ihian ko kaya ihi muna ako. So guys, medyo nagutom ako, no? Kaya tumigil din tayo dito para kumain. Kasi mas nakakagutom ang mag-intay ng booking kaya sa dire-diretso ko nagde-drive guys. Pag dire-diretso ako may pasero guys, di ako nakakaramdam ng gutom Kaya ngayon, halos isang oras tayo mahigit nag-aantay ng booking, no? Nagutom ako dun. Hindi ko lang kung ano mga tawag sa tinapay na ito pinagbibiro. Ito lang ata alam ko Spanish bread ata to. So di ko lang din sure. Pero masarap naman din. Masarap din naman to. Ayun ako, balik na naman tayo sa dati nating buhay. Ano yun? Almost 1 week tayo. Ay, sakto 1 week tayong hindi nagbiyahe. 7 days. Kaya ngayon nakakatamad umpisahan ulit yung biyahe ko kasi nasanay ako na hindi ako bumibiyahe. Gigising ako kahit anong oras ko gusto. Tapos hindi ako bibiyahe kasi may morning routine ako pag nabiyahe. Kada umaga linis ang kotse. Sa gabi kasi pinapagpagan ko na yung kotse dinidisinfect ko na sa gabi kaya sa hapon pagkadating ko. Tapos kinabukasan ng umaga, doon talaga ako naglilinis ng kotse. So yung tubig lang naman, binubusan ko ng tubig tapos basang towel, tapos pupunasan ko. Tapos tutuyuin ko, ganun lang. Hindi ko na sinasabon guys. Kaya sayang yung sabon, ang tagal maglinis kapag may sabon kasi sabonin mo pa, aalawan mo pa, tutuyuin mo pa, o diba? Ito, punasan ko lang bubusan ko lang ng tubig, tapos towel na basa. Kasi wala naman sabon yun, bubusan ko lang konti, tapos punasan ko na ulit ng tuyo. Ganun lang yung paglilinis ko. Pero pag may lakad, syempre sinasabon ko to. Tsaka winawax din naman ng konti. Para yung alikabok man lang is hindi ganun kumapit ng husto. Hati nasakyan na. Para pogi na din. O diba? Itong kahalagahan ng bibawang tinapay. Pag nagutom, tigil, kain isa. Pag wala pang booking. Mamaya, andar kaya naman. Pag nagutom, tigil, kain isa. Antay booking. Ganun lang. So guys, sa inyo, tama nagbibiyahe lang dyan ng Cavite only. Paano ba yung technique nyo, no? I mean, kasi ako wala akong naka-accept ako lahat I mean, hindi man ako naka-auto-accept. Pero yung booking is panglahatan. So, paano ko ba mape-prevent na ang papasok na booking is puro Cavite lang? Pick up at saka drop off guys. Kasi ginawa ko na yung sa service type outside NCR to NCR. Pero may mga nagbo-booking na standard only, wala siyang outside NCR to NCR. Papasok siya. Standard only, standard yung booking, tapos from Cavite to outside NCR to NCR. Cavite to kunyari, Cavite to Makati. Tapos naka-standard lang siya, wala siyang outside NCR to NCR. Wala siyang ganun. Yung sa mga bookers yun kasi pwede sila mamili dun kaso pinipili nila minsan is standard lang. Hindi nila pinipili yung standard outside NCR to NCR. So wala din, kahit naka-off sa akin yun, papasok pa din sa akin yun, yung pa-Manila na yan. So sa mga nagka-Cavite only, paano nyo ba nagagawa yun? Kasi parang nanghihinayang ako sa acceptance rate natin, hindi natin nakukuha yung mga incentives, kaka-cancel natin ng papuntang Manila, no? So sa may nag-comment sa akin na kulang daw ang driver's tagig. So feeling ko sa Paranaque din guys, kasi nung nag-Boracay kami, halos 30 minutes kaming nag-aantay ng booking dun sa Paranaque papuntang airport. Ang tagal. So wala kaming makuha ng 4-seaters Ang nakuha namin ay 6-seaters. Ang ginawa namin is pinagsabay na lang namin yung book para mabilis kasi malilate na kami sa flight. Tapos ang ginawa ko, nagbook akong 4-seater, tapos yung pinsang ko nagbook naman ng 6-seater kung ano yung mauna. So ika-cancel na lang yung isa. So
awa naman ng Diyos ay hindi sila nagsabay na nag-accept, no. Kasi kasabay yung kakawawa naman yung isa, ano, kung it's either na papunta na saka lang ka-cancel, ganun. Pero nauna naman yung 6-seater kasi 4 lang naman talaga kami sasakay and tagal ng booking sa 4-seater, wala talaga makuha, almost 30 minutes na nga. Kaya yun, nagpas siya kami na mag-double book na, no. Kung alin yung mauna, edi siya yung tatanggapin. Pero 6-seater naman yung naunang may mag-accept, kaya yun, medyo mahal nga lang. So ngayon lilipat ako, nandito pa ako sa SM Dasma guys So lilipat ako ng lugar ng pwesto kasi mag-rolling ako papunta doon sa bayan kasi wala pa namang kasinong pupunta ngayon ng SM sa agang to, alas 10 pa lang guys. I mean wala pang booking mula SM papunta kung saan saan kasi nga maaga pa. Ang ganda, oh, mapicturean nga. Hi guys, what's up sa inyo? Ngayon ay 1:54 ng hapon. Pero padalawang booking pa lang to guys. So kanina is almost 1 hour ata tayong umiikot-ikot. Ay hindi, o nga 1 hour tayong nag-rolling. Pagkahatid natin sa SM guys is hindi pumasok sa atin, walang pumasok sa atin. So pumunta na ako dun sa mga lugar na kung saan ako nakakakuha ng booking is wala talaga, walang pumasok. Tapos hanggang sa nakarating ako sa bahay, walang pumasok. Kaya ang ginawa ko guys, parang alas 11 nun, 11, magto 12 yun, ginawa ko, kumain muna ako sa bahay. Tapos yun, after ko kumain, nakatulog ako. Tapos yun, ngayon lang tayo nagising, 1:56 ng hapon guys. Ngayon lang tayo nagising, ngayon lang tayo nakalabas ulit. Tapos nag-online ako, yun, may pumasok sa atin. Kaso ang layo ng pick up, 1.3 kilometers guys, dito sa FC Jollibee FCIE Dasmariñas papunta dito. Ang drop off ay dun malapit sa apartment ko. Ano lang, oh, 108 pesos. Naka-saver. Bakit puro saver na lang yung pumapasok ngayon kay Grab, no? So pahina na ba ng pahina? So ang lakas kasi ni InDrive daw eh. So try ko ngang mag-apply kay InDrive guys. Baka naman para may choice tayo. Wala kasi akong other phone kasi yung iPhone, yung isa kong cellphone, yung iPhone guys, yung iPhone 10 natin ay wala pa sa ano, wala pa sa iOS na pwede yung InDrive na application guys. So nasa Android phone lang yung mga pwedeng mag-download ng InDrive. So wala sa iOS. Wala naman ako ibang cellphone kundi yung iPhone X natin na luma, tapos itong Vivo natin na Android, no. Wala akong magawa. So sige, try ko mga minsan i-register ko dito sa ating Android phone yung InDrive at yun, mag-apply ako doon kung magkakaigi lang. Pero kung hindi naman, okay lang din kasi masaya naman sa Grab eh. Yun nga lang, kailangan mong gawin ay wag same email ang i-register mo, at much better ay magkaiba talaga ng email yung i-register mo na account guys, para wala tayong maging problema na spoofing sa apps kasi napakasiloso niyan ni Grab eh. Pero yung iba ko namang nakikita is isa lang naman yung cellphone pero magkaiba lang ng email ang ginagamit, hindi naman sila na spoofing, no. Kaya mga kawasak, malapit na ako dun sa ating pick up location. So guys, may nakuha na ulit tayong booking. So dito lang din malapit papunta sa bayan guys, no. So nagputi-puti na to. Hindi na ba, expired na ba to? Air freshener natin guys, namuti. Baka expired na, no. So malapit lang, but puro saver ngayon sa Grab, no. So kaya ko naman nalaman nun is sa mga group chat, group na page ba or group, basta group lang sa sa Facebook is puro saver nga daw ang mga lumalabas na mga booking ngayon. So siguro yun na naging taktika ni Grab na mamigay ng mga saver o kaya ng mga promo sa mga pasahero natin para mas madaming mag-book sa Grab, no. Tama, kung hindi naman sila magbibigay napakamahal din naman talaga ng pamasahe sa Grab guys. Kaya siguro nagbibigay sila ng mga promo guys. Ayun ako. So papiso-piso lang to, 108 naman to, 106 papunta ng malapit lang naman dito sa may simbahan guys. Kaya pwede na to kaysa wala, no. Wala naman tayo magagawa kaysa wala tayong booking at magreklamo is magpasalamat tayo at meron tayong natatanggap na booking. So sa pa isa-isang daan din naman mamaya di mo namamalayan is padami na din padami yung income mo, yung kinikita mo, no? So wala ako sa wisyo ngayon kasi may singaw ako dito sa ilalim dito guys. Pag may singaw ka parang
wala eh, masama na yung buong pakiramdam mo eh, barinuhin ka na eh, wala ka sa mood eh. Kung ano yung ginagawa mo eh, mawawalan ka ng mood eh, no? Mawawalan ka ng gana ba? No? Hindi naman tayo nakawalan ng gana sa pagkain. So mamaya, ang gamot ko kasi dito sa mga singaw o yung laso is maligamgam na tubig at asin. Yun lang. Tapos minumumog ko lang guys. So yun, effective naman siya guys, ginagawa ko yung dati. So kanina ko lang naman ito naramdaman, kaya hindi ko pa nagagamot, no. So mamaya pag uwi ko sa bahay, mamayang gabi or basta mamaya pag nakatapos tayo magbiyahe ay mumumugan ko to. Maka 1,000 tayo or 1,500, pwede na yan guys. So sa 1,000 pag-iisipan ko na umuwi. Alright. Ay nako, hapon na, 4:20 in the afternoon guys. So dito tayo sa SM Rosario, Cavite guys, no. So na-exit dito. So paghatid tayo mula dun sa may Lasal, sa may Dasma hanggang dito, 500 something din. So pwede na din, no. One shot lang, oh. Naka 1,044 na tayo. So di ko lang saan ako dadaan mamaya pabalik eh. Kung dito ba sa may Imos or sa may saan ba? Hindi ko alam eh. Ang traffic kasi doon sa dinaanan ko sa may Arnaldo Highway. Kaya naisip ko ay dito na lang ako dumaan sa may Kawit. Tapos papunta ng Imos, no. Baka kasi may chance pa dong magkaroon ako ng booking kesa sa General Trias guys. Ay nako, walang iya. 5:30 na guys. So olats tayo. Wala tayong nakuhang bukang. Wala tayong nakuhang booking pabalik, no. I mean, wala tayong nakuhang booking after nun. So pinatay ko na lang yung apps ko nung malapit na ako dito sa bahay. So malapit na ako guys, so pinatay ko na lang. Bukas na lang, aagahan ko na lang bukas guys. Siguro 5 or 6 labas tayo. Susubukan ko talaga, tapos uwi na lang tayo ng tanghali. Tapos kain tayo, idlip, tapos hapon ulit, ganon. Tatry ko lang ha, hindi ko pa sure. Pero may kinita tayo ngayong ano guys, 1,044 pesos. So nagpagas ako ng 500 kanina. So na-full tank naman siya ulit, kasi nagamit ko to ng isang araw eh, kahapon. Wow. Nagamit ko na to kahapon, nagpunta ako ng General Trias. Hindi naman ako naggas, ano. So ngayon lang naggas ulit. So overall yung naigas ko ay pinapultang ko na din 500 sakto. 450 nag-automatic na siya guys. So sabi ko kuya, isagad na niya sa 500 pesos para alam mo yun, may ano siya, may reserba pa siya. Tamo, medyo nabubulol ako guys, kasi bulol na ako, bubulol pa kasi ang sakit na singaw ko. Kaya di siguro gusto ko na umuwi, no. Sarap pa sana bumiyahe ngayon, tumambay sa SM, kaso nga lang is hindi naman mapakalitong singaw ko dito. My God. So gamitin tayo ng 544. Tapos minus 200 pa, may 300 pa tayo guys para sa maintenance yun, yung 200 pesos. Tapos natira ay 344. So may tip naman kayo, 50. Oo, may 50 tayong tip kanina. 50 plus yung huli natin sakay. Palagay mo na 600 minus 200, edi may 400 tayo guys. Din lang, ano meron dito? Kabanggaan pa? Hindi pala, kala ko may banggaan pa eh. Ride safe always mga kawasak, and peace out.